Breaking news muna tayo mga Kai Soto fans. Mukhang merong malaking possibility na makakalaro si Kai Soto ngayong Sabado in a very important game dahil makakatapat ni Kai ang kanyang former team na Yokohama B. Corsairs. Bakit nasabi natin na maglalaro si Kai Soto ngayong Sabado? Well, after the injury ay meron tayong nakikitang mga good signs. Unang-una ay nakakalakad pa si Kai, which is a good sign. Isa pang magandang senyales ay hindi umalis si Kai sa gym, so meaning hindi malala ang kanyang injury. And lastly, according ang nag-cover ng laro, ay sinabing minor sprain lang ito na karaniwan ay pinapagpag lang. Kaya dahil dito, malaki talaga ang chances na makapaglaro si Kai Soto ngayong Sabado versus Thirdy Ravenna na kapwa niya Pinoy. At yan ang ating pag-uusapan in this video. Magandang araw mga Kai Soto fans! Isang nakakaabang na balita ang umiikot kamakailan matapos ang huling laro ni Kai para sa Koshigaya Alphas. Sa gitna ng kanilang laban, napansin natin na tila na-sprain si Kai dahilan upang limitahan ang kanyang oras sa court. Pero ngayon, mukhang may positibong balita tayong dala para sa lahat ng sumusubaybay sa kanya. Ayon sa mga pinakabagong updates, minor sprain lang ang kanyang natamo at malaki ang posibilidad na makakapaglaro siya ngayong Sabado sa isang napakahalagang laro kontra Yokohama B. Corsairs, ang kanyang dating kupunan. At bakit natin nasabing may malaking tsansa na maglalaro si Kai? Una, isa sa pinakamagandang senyales ay ang kanyang kakayahang maglakad ng maayos pagkatapos ng laro. Hindi siya kinakitaan ng matinding hirap sa paggalaw na isang magandang indikasyon na hindi malala ang kanyang injury. Bukod dito, matapos ang laro, nananatili si Kai sa gym kasama ang kanyang mga kakampi at hindi na kailangang dalhin agad sa medical facility para sa further evaluation. Karaniwan kasi kung malubha ang injury, inaalis agad ang player para sumasa ilalim sa masusing pagsusuri. Pero sa kaso ni Kai, tila minor sprain nga lang ito at ito ay kadalasang inaagapan lamang ng konting pahinga at therapy. Pangatlo, at marahil pinakakumbinsido tayo dito, ay ang pahayag ng sports commentator. Siya ang nag-cover sa nasabing laban at agad niyang ibinibahagi na minor sprain lang ang injury ni Kai. So sa madaling salita, hindi ito seryosong kondisyon na magdudulot ng matagalang pagliban sa laro. Para sa mga atletang kasing laki at kasing husay ni Kai, ang minor sprain ay bahagi na ng kanilang buhay basketball. Kaya't posibleng makita natin siyang maglalaro ngayong Sabado. Ngayon, bakit mahalaga ang laban na ito? Una, ito ang unang pagkakataon na makakaharap ni Kai ang kanyang dating team, ang Yokohama B. Corsairs. Mahalagang bagay ito hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa mga fans na nag-aabang sa kanyang performance laban sa mga dati niyang kakampi. Isang mahalagang pagkakataon ito para patunayan ni Kai ang kanyang paglago bilang player mula nung siya ay naging bahagi ng Yokohama B. Corsairs. Ang personal na aspetong ito ay nagbibigay ng dagdag excitement sa laban, lalo na't magtatapat sila ni Kiefer Ravenna, kapwa niya Pinoy at isa ring kilalang standout sa Japan B-League. Ang laban ay hindi lamang isang simpleng laro, ito rin ay isang showcase ng talento ng dalawang Pinoy athletes na parehong nagpapakilala sa Japan at nagpapamalas ng world-class na galing sa basketball. Sina Kai at Kiefer ay parehong itinuturing na mga bayani ng Philippine basketball at tuwing nagtatapat sila sa court, ito ay nagiging simbolo ng patuloy na pag-angat ng Pinoy hooper sa international scene. Bukod sa competition, ang kanilang pagkikita ay isang paalala ng hirap at determinasyon ng kanilang dinaranas upang makamit ang kanilang mga pangarap. Pareho silang nagdaan ng matinding training at adjustment sa Japan B-League. Ngunit patuloy nilang pinapakita na kaya nila makipagsabayan sa mga pinakamagagaling na manlalaro sa Asia. Ang matchup na ito ay tiyak na magbibigay inspirasyon hindi lamang sa kanilang mga fans sa Japan, kundi pati na rin sa kanilang mga kababayan sa Pilipinas.
Dagdag pa rito, ang rivalry sa pagitan ni Kai at Kiefer ay nagbibigay diin sa iba't ibang aspeto ng laro. Si Kai bilang dominanteng presence sa ilalim ng basket at si Kiefer bilang versatile scorer at playmaker. Ang kanilang pagkakaiba sa playing style ay nagdagdag ng layer sa kanilang laban na nagiging mas kapanapanabik. Para sa mga fans, ito rin ay isang pagkakataon na mas ma-appreciate ang husay ng mga Pinoy players sa iba't ibang posisyon at role sa basketball. Pangalawa, ang laban na ito ay critical para sa Koshigaya Alphas na kasalukuyang nasa mababang bahagi ng standings. Kailangan nila ng sunod-sunod na panalo upang makabalik sa competition. At malaking bahagi si Kai sa kanilang panalo para makamit iyon. Kung makakalaro si Kai, magdadala ito ng malaking boost sa opensa at sa depensa ng Alphas. Sa kanyang tangkad, shot blocking skills at kakayahang magdomina sa paint, si Kai ang pinaka-epektibong sandata ng Koshigaya Alphas laban sa Yokohama. At sa labanang ito, kailangan nila ang kanyang presensya sa court upang mapanatili ang momentum at masungkit ang isang mahalagang panalo. Pero higit sa lahat, ito rin ay isang pagkakataon para kay Kai na muling patunayan ang kanyang kahandaan sa mas mataas na antas ng laro. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang mga NBA scouts ay patuloy na nakatutok sa kanya. Ang bawat laro ay isang audition para sa pinakamalaking basketball league sa mundo. Kung makakapaglaro siya at makakapagpakita ng solid performance kahit na galing siya sa injury, isa itong malaking plus point para sa kanya. Ipinapakita nito na hindi lamang siya may talento, kundi pati na rin ang kanyang resilience at commitment na maging mas mahusay sa kabila ng mga hamon. So sa ngayon, habang hinihintay natin ang kumpirmasyon sa Sabado, lahat tayo ay nananatiling optimistic. Kai Sotto has proven time and again that he is a fighter and this minor setback is just another challenge he's ready to overcome. Kaya't mga Kai Sotto fans, kapit lang. Malapit na nating muling masaksihan ang ating pambato sa court at siguradong magiging exciting ang kanyang pagharap sa Yokohama B. Corsairs. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.